Patungkol sa pagiging LGBT, si Charlene ay nakatagpo ng makakasama sa buhay na nagsilbing kanyang kulay sa kanyang sariling baghari. Sa ano nyo po, sa may experience nyo po, may na-encounter na po ba kayo na same po ng sitwasyon po as of now? Like, kaya po sa gender roles, ikaw po yung bata yung bilang haligi ng tahanan. Marami. Ay, sa mga kaibigan ko marami. Ano naman po yung, yung side po nila about yung pananaw po nila? Ganun din. Same lang din sa akin. Meron ding iba na parang magkaiba rin kami ng depende kasi yun eh. Lalo na kung sa kinakasama mo, or sa Sa trabaho nyo naman po, ano po yung lesson po na natututunan nyo everyday na gumagawa po kayo or ginagampanan nyo po yung role bilang health worker? Ako, yung pakikisama sa tao. Tapos, tao dito yung mga natutulong nakakatulong sa mga pogo. Tapos, mas nai-enhance pa yung kaalaman mo. Sa loob po ng 1 month na yun, okay naman po yung pagkakasama rin po. Yung problema ko, okay naman ako kaya parang welcome talaga ako sa kanila. Ilang years na po kayo nakatira dito? 5 years. 5 years na. Matagal na sila dito. Wala bang aso siya? Wala. Wala bang aso. Eh! Oo. Ano po kami? Si Ate Mariel, ang kasalukuyang kinakasama ni Ate Charlene at ang kanyang katunghay sa buhay. Kamusta po si Ate Cha bilang partner niyo po? Okay naman. Kapagmahal. Nagpaghal. Paano po kayo paano niyo po siya nagustuhan? Nagustuhan ko siya kasi lagi niya akong inaasikaso. Tapos naalala niya lagi yung ko, nararamdaman ko. Saka tinanggap niya ako. Madami siyang mga nagagawa na hindi kayang gawin ng mga nauna kong nakarelasyon na lalaki. Katulad ng tatay ng anak ko, hindi ako pinanindigan. Tapos iniwan ako nung nabuntis ako. Tapos siya yung tumayong sa akin. Para sa akin, siya yung tumayong tatay ng anak ko. Hindi naman po kayo nakakaramdam ng any form of discrimination. Ay naku, madami. Kagaya po ng kwento niyo po sa amin. Ngayon, pag magkasama kami nito ni Chacha, nagtatakay mo, sino ba sa dalawang tombo? Nalilito sila sa amin kasi nga minsan rin ako manamit. Pero wala na akong di ko na sila pinapakinggan. Masakit pero kiber lang basta nagmamahalan kami. Sa tingin niyo po, ano po kaya yung tingin po ng anak niyo po sa relationship niyo? Siyempre po growing up. Ito, ayun Hello, na-explain niyo naman po sa kanya yung set up po ng family, yung relationship niyo po dalawa ni Ate Cha. Oo, naintindihan niya, matalino yan. Saka mahal niya si Chacha. Paano niyo po napatatag yung relationship nito? And paano niyo po hinahandle yung mga problema? Basta sa akin kasi pag may problema, akong pinaka nagiging sandigan ko talaga siya. Parang, kunwari, eto lalo na may sakit, nagkasakit ako. May hinaharap akong sakit na may kasi ako sa puso. Aside blood ako, ganyan. Na nagkaroon ako ng anxiety. Parang ang nagiging remedy ko, siya. Siya talaga. Pag niyayakap niya ako, hinahawakan niya yung kamay ko, hinahaplos niya yung kamay ko. Gumagaan yung pakiramdam ko. Sabi ko, ay talaga. Sabi ko, ito yung kailangan ko. Hindi ko kailangan ng kahit anong gamot. Naman po kay Savia, ano po yung tingin niyo po na, yung aral po na matututunan niya po sa inyong dalawa habang lumalaki po siya?
maging aral na matututunan niya. Yun yung hindi pagkinig sa mga sinasabi ng iba. Kasi kahit siya, inaasar siya, na tomboy naman daddy mo, ginaganyan siya. Wala siya pakialam. Okay nga lang kahit tomboy, at least may daddy. Salvia, anong message mo kay mama mo tas kay daddy? Nag-aaway sila mami at daddy? Anong ginagawa mo tuwing nag-aaway sila? Anong sinasabi mo sa kanila pag nag-aaway sila? Sabi ko na bakit sabi nag-aaway po sila. Pero nagbabati naman sila mami at daddy. Pinagbabati mo silang dalawa? Sa ating lipunan na puno ng diskriminasyon, ating natunghayan ang kwento ng mga taong sumasalamin sa mundong unti-unting nagiging mas bukas, mas mapagtanggap, at mas marunong magmahal. Tomboy ako. Tomboy ako, tsaka proud ako bilang isang Pilipino. Dapat hindi tayo mangialam ng buhay ng ibang tao. Kasi pantay-pantay tayo namumuhay dito. Kung may nasasabi ka sa ibang tao, sana isipin mo rin muna yung sarili mo. Kung katanggap-tanggap pa lahat ng sinasabi mo, ganun lang. Thank you. At habang hindi pa lahat ay nakakaramdam ng yakap ng pagtanggap, ang pag-asa ay patuloy na lumalaban sapagkat sa bawat boses na narinig, may isang puso ang gumaan. Sa bawat yakap ng pag-unawa, may isang kaluluwang muling naniwala na sila ay bahagi ng kwento ng mundong ito. Bawat kwento ay mahalaga. Bawat tao ay may lugar. At ang pag-ibig, anumang anyo nito ay hindi kailanman dapat ikahiya.